Isang pinagpalang gabi po ang pagbati po ni Pastor Jim sa inyong lahat at nawa po ay samahan tayo ng Diyos sa another episode po ng ating OPM Season 8. At kagaya po ng nabanggit ko po sa inyo, ang mga aralin po natin this time, hindi po tayo book study. Tinatawag ko po ito na Urgent Messages Series. At ngayon pong araw ng Thursday, ito po yung second episode ng Urgent Messages Series na atin pong tinatalakay. So ngayong gabi, mga kapatid, tayo po ay magpapatuloy sa ating hangarin na maipahayag ang salita po ng Diyos. At binabati muna natin ang lahat po ng kapatiran natin na ngayon po ay kasama natin po online. Mga kapatid natin na nakaantabay po sa Facebook at mga kapatid natin na naka-online na rin naman sa ating YouTube channel. At mag-aral po tayo ng salita po ng Diyos, mga kapatid. At ang ating pong aralin ngayong gabi ay nasa aklat po ng Matthew chapter 25 verses 31 to 46. Pero ang bibigyan na lang po natin ng pansin ay ang 31 to 33. Samahan niyo po ako dito. At ang nakasulat po ay ganito. Okay, when the Son of Man comes in His glory, and all the angels with Him, He will sit on His glorious throne. All the nations will be gathered before Him, and He will separate the people one from another as a shepherd separates the sheep from the goats. He will put the sheep on His right and the goat on His left. Sa atin pong binasa, mga kapatid, mukhang nakakatakot po ang ating binasa dahil makikita natin dito na darating ang panahon na paghihiwalayin po ni Lord ang tupa mula sa kambing. At ito po ang atin pong urgent messages or urgent message na gusto po nating maipahayag sa lahat ng mga kapatid natin na ngayon po ay nakikinig sa ating OPM Season 8. Ang aking pong topic ay pinamagatan ko po na distinguishing between the sheep and the goats. Pagkilala. Kikilalanin natin ngayong gabi kung sino ang tupa at kung sino ang kambing. Ito po ay pagkukumpara. Sa grammar, tinatawag po itong metaphor. Ito po ay pagkukumpara ng dalawang bagay na magkaiba. Magkaiba po. Ang tupa at ang kambing. Pero ginamit po ito sa Bible para magkaroon tayo ng maliwanag na image kung ano ang ibig sabihin ng tupa at ano naman ang kambing. Ngayong gabi, mga kapatid, ay tinatawag tayo ng Panginoon sa isa pong napaka-critical na oras. Ito po ay ang pagkakaroon natin ng discernment dahil sa panahon na ito, grabe po ang pandaraya ng kaaway. So, bago po natin lubusan na talakayin ito, ay nais ko lamang sabihin sa lahat ng tagapakinig natin na
ang Panginoon ay gumamit po ng metaphorical expression. Ito po yung tupa at ito po yung kambing. At inaakay tayo ng ating Panginoon ngayong gabi na makilala natin ang tagasunod ni Kristo at ang mga hindi kasunod ni Kristo. Minsan, kapag malayo, ang tupa at kambing, yung pisikal, parang magkapareho. Pero kung lalapit po tayo, makikilala po natin na sila'y magkaiba. So, ang ibig pong sabihin ng metaphor is a figure of speech that implicitly compares two unrelated things. Yan po. Magkaiba po yan. At ginamit ni Lord ang metaphorical expression na ito para maging vivid sa atin, mga kapatid, ang kanyang salita at ang kanyang mensahe. At minsan, ang purpose ng metaphor ay para mag-exaggerate ng mga karakteristik ng isang bagay at isang aksyon. Or, ito po ay nagpapakita ng isang complex na idea. So ngayong gabi mga kapatid, sobrang lalim ng ating pag-aaralan dahil sa ating passage ay ipinapakita dito ang ating eternal destiny. Ang sabi ng banal na kasulatan, sa kanyang pagbabalik ay paghihiwalay niya ang tupa at ang kambing. Hindi ba nakakatakot itong separation na ito? Question, which side will you be on? Saan ka kayang side? May binabanggit dito sa verse 34 na kanan at may binabanggit naman sa verse 41 na kaliwa. Ang kanan andun ang tupa at sa kaliwa ay nandun naman ang kambing. Pakinggan mo to kasi ang pinag-uusapan dito ay hindi po political topic, kundi ang pinag-uusapan dito ay ang destiny natin. So ngayong gabi ay talakayin po natin ang mga katangian ng tupa. Mabilisan lang po ito. Again, ang tupa is representing the true followers of Jesus Christ. Number 1, they recognize and obey the shepherd. Dito natin makikilala ang tupa. Sabi ng John 10:27, my sheep, ang aking tupa, hear my voice. And I know them and they follow me. So, dalawang katangian ng tupa dito na napakaliwanag. Okay, ang sabi dito ay nakikinig sa kanyang boses. At ang sabi dito, kilala ko sila. At ang sabi pa dito, sumusunod sila sa akin. Ang tupa po ay talagang masunurin. Ang tupa ay nakakapakinig. May mga nakita tayo dati sa YouTube na maraming tupa tapos may sumisigaw, hindi po tumitingala ang mga tupa. Pero nung ang sumigaw na po ay yung tunay na pastol, bigla pong tumingala sila at hinanap ang boses at pumunta sila doon. Ganun po ang katangian ng tunay na tupa. So ngayong gabi ay isa ito sa mga palatandaan. Pangalawa po, they demonstrate true faith through actions. Ang tupa ay ng Panginoon ay nagde-demonstrate ng tunay na pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. So ang gawa at ang pananampalataya ay konektado. At ito'y dinedemonstrate ng mga tunay na tupa ng ating Panginoon. Yan ay batay sa Matthew chapter 25 verses 35 to 40. Hindi na po natin babasahin, pero yan mismo mga kapatid ang passage natin for tonight. Sabi dyan, they care for the needy at sila nagpapakita ng genuine love and compassion. Sa mga nangangailangan, tumutulong talaga sila.
ng walang kapalit at sila ay nagpapakita ng tunay na pag-ibig. Hindi sila parang politiko na tutulong pero pagdating ng eleksyon, hihingi sila ng boto. Ito pong tunay na tupa ng Panginoon ay nagpapakita ng tunay na pag-ibig at compassion. Sabi nga mga kapatid ng James chapter 2 verse 17, kung walang pananampalataya, ang taong walang gawa, ang faith na walang gawa ay isang patay na pananampalataya. So, yung mga tupa ng Panginoon, sumusunod sa Kanya, nakikinig sa Kanya, may pananampalataya sila at ang pananampalataya nila ay genuine, talagang authentic, at mahalaga tong word na to dahil sa panahon natin, sobrang dami na po ng fake. Pangatlo, they bear the fruit of the Spirit. Paggabi po o ng isang gabi ay tinalakay din po natin ng isang tunay na mananampalataya ay pinamumugaran ng Holy Spirit. At para malaman natin na ang tao ay puspos ng Holy Spirit, ay meron siyang mga bunga. Meron siyang pag-ibig na totoo, hindi po peke, may joy na totoo, may tunay siyang kapayapaan, meron siyang pasensyang totoo, meron siyang kabutihan, meron siyang katapatan, meron siyang kaamuan, at meron siyang self-control. Ito po mga kapatid ay lumalabas isa-isa, depende kung ano ang kailangan natin sa isang sitwasyon. Ito po ang isang palatandaan na siya'y tupa, hindi siya kambing. Ito yung palatandaan na siya'y pinamumugaran ng Holy Spirit. At nire-reflect nila ang kanilang spiritual transformation. Bakit transformation? Kasi dati galit, dati kalungkutan, dati walang kapayapaan, dati walang kabutihan, puro kasamaan, dati unfaithful, dati hindi maamo, dati walang control. Nagkaroon na siya ng spiritual transformation and therefore, siya ay masasabi nating tatak ng Diyos nasa kanya at siya'y tunay na tupa. Ikaapat, they endure in their faith. Ang tunay na tupa ng ating Panginoon ay nagpapatuloy hanggang wakas. Hindi po siya nagbabanta na hindi na ako sisimba. Hindi po siya nagbabanta na aalis na ako sa Panginoon. Hindi siya nagbabanta na ayoko na sa church. Bakit? Ang tunay na tupa ay nagpapatuloy hanggang wakas. Ano man ang gawin mo sa tupa, ang tupa ng Panginoon ay magpapatuloy dahil mahal niya ang Panginoon. Sa ikalawang bahagi ng ating pag-aaral, ipapakita ko naman kung ano naman ang characteristics ng mga kambing. Ito naman po ang mga false or straying believers. Yung mga nawawala, yung mga takot sa ulan, yung mga kambing na akala mo'y tupa pero hindi naman pala. Makikita natin sa Matthew chapter 7 verse 21 to 23, hindi talaga sila tunay na nakay Kristo. Meron lang silang forma. Parang sabi ko nga sa inyo, ang tupa at saka yung kambing kapag malayo, parang magkapareho. Pero hindi po pala pag lumapit na tayo. At itong mga tao nito ay mapagkunwari. Sabi nga mga kapatid ng Matthew chapter 7 verse 21, hindi lahat ng nagsasabi, ito po yung mga kambing, na sila'y hindi ng Lord, Lord ay papasok sa langit. Actually, itong mga taong ito, mga kapatid, they claim to know Jesus, but lack a true relationship with Him. Walang relasyon. Okay, iba po yung relasyon eh. Parang ganito, kilala mo ba si Duterte? Kilala mo siya. Pero tanong, kilala ka ba niya? Okay? Kilala mo siya, si PBBM. Pero kilala ka ba niya? May relasyon ba kayo? Yan po. Ganyan din ang Diyos. May relasyon ka ba talaga? Ikaw ba'y talagang may tuturing na tupa ng ating Panginoon? Yan po. Yan po ay sa Matthew chapter 7 verses 21 to 23. Pangalawa, they live for themselves. Ang mga kambing ay nabubuhay para sa kanilang mga sarili. Yung gusto lang nila, hindi yung gusto ng Panginoon. Sabi nga mga kapatid, 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 5, they are
they are lovers of selves. They love themselves. They love money. They love pleasure rather than they love the Lord. Ito po yung mga kambing. Madali lang pala eh. Kapag nakikita natin ang mga taong ito na they love themselves, they love money more than God, they love pleasure. Tingnan nyo mga kapatid, yung mga nakunwaring mananampalataya. Pagdating sa mga kainan, mabibilis. Birthday party, mabibilis. Mga gimikan, mabibilis. Mga bakasyon, mabibilis. Sa mga kasayahan, sa mga kalayawan, ang bibilis nila. Pero pagdating sa Panginoon, church, Bible study, walang kabuhay-buhay. Gusto nila lagi yung pleasure. Wala silang kasayahan sa mga gawain na related sa ating Panginoon. Pagdating sa gawain ng sanglibutan, ang bibilis, ang tutulin. Pero pagdating kay Lord, very passive, walang apathy, malamig, at hindi mo kakitaan ng sigla. Pagdating sa Panginoon, ang bigat ng katawan. Pero pagdating sa mundo, ayun po, mabibilis pa sa alas 4. Kapag picnic, ang bibilis, madaling araw pa lang nandiyan na. Pero pag simba, alas 8:30, mga kapatid, hirap na hirap. Pangatlo, they lack true compassion. Matthew chapter 25 verses 41 to 46, they fail to serve others. Yan ay makikita sa Matthew chapter 25. They failed to serve others, proving their faith was empty. Kaya pala may mga tao na talagang hindi makapaglingkod sa iba, ito'y pagpapakita na ang faith nila ay empty. Mabigat po yun. Empty. May sinasabi silang kilala nila ang Diyos, empty. Sinasabi nilang meron silang faith, empty naman. So yan po ay mga palatandaan na ang mga taong ito ay hindi talaga sa Panginoon. Ngayong mga panahong ito ay pinag-uusapan natin mga kapatid, yun bang idea na mga mensahe na hindi pwedeng maghintay. Mga urgent messages na dapat nating marinig sa panahon na ito dahil talagang sobra na po ang deception. Ngayon pong gabi ay ginagamit ni Lord ang Pastor Jim na parang isang propeta na sinasabi sa atin ang kalooban ng Diyos at binibigyan tayo ng Diyos mga kapatid ng wisdom, ng knowledge, binibigyan niya tayo ng mensahe, mga urgent messages na dapat nating tangkilikin, mahalin, tanggapin, isapuso, i-meditate at paniwalaan. Ang ikaapat po, they appear religious but are spiritually dead. Para silang religious, may Bible, kinakanta rin nila yung Hillsong, pumupunta rin sila sa simbahan na pinupuntahan natin, but in reality, walang buhay ang kanilang spiritual na buhay. Walang buhay, walang sigla. Hindi sila talaga connected sa Panginoon. Kaya nga mga kapatid, maraming members ang Matthew 7:21. Ang Matthew chapter 7 verse 21 nagsasabi, marami ang magsasabi sa akin ng Panginoon sa araw na yon. Pero sasabihin ko sa kanila, hindi ko sila nakikilala. Dahil sila ay hindi tunay na tupa, sila po ay mga kambing. Titus 1:16, maliwanag ang turo ng Bible, they profess to know God. Remember 2 nights ago, ang aking topic, true Christians at saka professing. Pinoprofess lang ng bibig. They profess to know God, but in works, in actions, they deny Him. So ngayong gabi, mga kapatid, napagtibay na po natin, nabalangkas na po natin, napag-aralan na po natin, ang dalawang characteristics. Characteristic ng mga tupa at characteristics naman ng mga kambing. So ngayong gabi, balangkasin po natin yan. Anong ating tema? Distinguishing between the sheep and the goats. Dapat nating makilala. At ang aking imperative is the need for critical discernment.
Kailangan maging critical tayo. Dapat ma-distinguish natin ang tupa at ang mga mapagkunwari, ang mga mananampalataya at ang mga pariseyo, ang mga tupa at mga kambing, ang mga tunay na nakakakilala at mga taong professing lang. Okay? Walang init, walang buhay, walang pagbabago, walang paglapit, walang repentance. Sila po ay materialistic at makasanlibutan. Ngayong gabi mga kapatid, tanong natin sa ating challenge ngayong gabi, saan tayo nakatayo? Saan tayo nakatindig? I-discern natin. Merong urgent message si Lord sa atin ngayong gabi. Tinatawag tayo ng Panginoon. Saan talaga tayo nakatayo? Sa Panginoon ba tayo? Remember 2 nights ago, ang aking pong message ay nanggaling sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Examine yourselves to see whether you are in the faith. Kailangan tayong magsaliksik. Talaga bang tayo ay kay Jesucristo? Talaga bang si Lord ay nasa puso at nasa buhay natin? Mga kapatid, mahalaga po ito. Alam nyo, may babala sa Matthew chapter 7 verses 13 to 14. Only a few find the narrow path to life. Konti lang ang nakakita, ang nakarating, ang nakasumpong ng makitid na daan ng buhay. Mga kapatid, tinatanong tayo ng Panginoon ngayon. Mga kapatid, the time is not tomorrow. The time to settle our spiritual account or our personal account or yung ating standing kay Lord is now, not tomorrow. Tanungin ko po kayo, are you truly following Christ or just going through the motions? Baka nakikisabay lang tayo. Baka nakikisawsaw lang tayo. Baka tayo po'y nakikisabay lang pagkanta nila, kanta sila. Pagtaas nila ng kamay, taas din ng kamay mo. Hindi po ganito. Kailangan dibdiban. Si Lord po ay seryoso sa atin. Seryoso din ba tayo sa Panginoon? Mga kapatid, wag nating sabihin na hindi po si Lord nagbababala sa ating lahat ngayong gabi. Nandito po ang Pastor Jim. Ginagamit ni Lord, nagbibigay ng isang tunay at maka-Diyos na babala na talagang dapat nating madistinguish, mga kapatid, ang tupa at ang kambing. Ang tanong ay, saan tayo nakatayo? Ito ang iiwanan ko sa ating lahat. So mga kapatid, meron pa po akong 2 minuto. At nagpapasalamat po ako sa Diyos kasi po umaandar po ang ating OPM. At nakakadalawang gabi na po ako sa ating urgent messages that cannot wait. Ito po yung series po natin. Bukas po, ibang topic na naman tayo. But bukas is we will discuss another important discussion or topic na may kinalaman din sa isang urgent na message ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Patuloy niyo pong ipanalangin ang season 8 na ito. By the way, natapos sa mga hindi po nakakaalam, 7 seasons na po tayo. In the past, for 5 years, I discuss po natin ang Book of John, first season, and then Acts, and then Judges, and then 1 Samuel, 2 Samuel, and then 1 Kings, and 2 Kings. Kaya nakapitong seasons na po tayo. Ngayon po ay dinidiscuss natin sa season 8 ang mga messages that cannot wait or urgent messages. So mga kapatid, salamat sa Panginoon at patuloy ho tayong pagpalain ng Diyos. Hanggang dito na lang po si Pastor Jim. Good night, God bless po, Maranatha, and Shalom.